Magandang araw. Ngayong araw na to, ating tatalakayin ang paggamit ng NetEmule. Ang NetEmule ay isang programa na pwede kang mag-simulate ng system for IP networks. Yan, makikita natin yan mamaya kung paano gagamitin ang NetEmule. Una, i-download mo ang NetEmule dito sa mga link na to. Pagkatapos mong i-download, i-install mo. Pagkatapos mong i-install, buksan mo naman. Tulad nito. Yan. Ito ang una mo makikita sa NetEmule. File, new. Yan. Gagawa tayo ng bagong network simulation. Makita kayo ng maraming squares. Para mapag-simulate, syempre, kailangan nating malaman kung ano daw ang ating isi-simulate. Ito, para sa akin, ito ang aking isi-simulate. Given ang aking IP address at ang 25 subnets. Makikita natin dito kung paano nakuha ang mga bits, kung paano naging 21, ang designation ng bits, yan, pag-convert ng bits, binary to decimal, pagkuha ng mask na address, yan, 255.255.248.0. Yan. Pagkuha naman ng mga subnets, dito natin makikita yan hanggang sa huli. Ating gagamitin na subnets ay ang huling tatlong subnets ng aking IP address, at ito yun, subnets 22, 23 at 24. At ang aking gagamitin na host ay ang pang-5 hanggang pang-8 host sa bawat subnet. Yan, dito natin makikita. So, simula na tayo sa paggawa ng isang network sa NetEmule. Una, makikita kayo ng mga larawan. So, move objects, insert text comment, create connection, add computer, add hub, add switch, add router, send data, stop simulation, properties, networks, device. Hindi natin masyadong gagamitin ito. Kailangan natin malaman ngayon ano ang mga object na ating gagamitin. Una, itong router. Itong cylinder. Yan ay ang router. Ito ay ang sentro ng ating network. Ating ilagay sa sentro ng workspace. Ito, sentro ng workspace. Dito na lang. Yan. Sunod natin ilalagay ay ang switch. Ang switch ay sumisimbolo sa mga subnet. Since tatlo ang ating subnet na gagamitin, tatlo ang switches na gagamitin. Sunod na ilalagay ay ang computer. Sa bawat switches, may 4 na computer na nagsisimbolize sa 4 na host sa bawat subnet. So, dadagdag tayo ng 4 bawat switch. Konektado din sa switch itong 4 na to. Ang sunod na 4, kukonekta sa dito sa switch na ito. Sunod, 4 ulit dito sa switch nito. So, para makonekta ang bawat object, kailangan natin ng connection. Dagdag lang natin bawat object. So, okay mo lang yan. Pinang, pangatlo, at pang-4. Yan, hindi natin makakonect. Kasi, dito sa switch na to, sa properties, makikita natin na 4 lang ang pwedeng kumonekta. Meron ng 4. Isa sa router, isa sa yan, 3 dyan. Yan.
sa isa-isa. Kailangan natin dagdagan ng isa pa para makonekta natin ang pang-apat na host. Okay. Ngayon, konekta mo na yan. Pwede na. Dito rin pala, edit mo rin yan. Gawin mo 5. Okay. Dito, gawin mo 5. Okay. Ngayon, i-connecta mo na yan sa bawat host. Ito sa huling switch. Yan. Gusto natin i-connecta isa-isa. Ang sunod natin gagawin ay edit ang mga variables, ang mga connect cards dito sa router. Makikita natin ang LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Ang LAN 1 ay dito sa unang switch. LAN 2 sa pangalawa, taas dito sa LAN 3 sa kanan. Yan. Edit natin ang LAN 1. Ang IP address natin gagamitin ay ang unang subnet. Yun na yung subnet 22. So, 447.39176. Dito sa mask, gagamitin lang natin ay ito. Sa lahat na yun. So, 248. Yan. Apply. Edit naman natin ang pangalawang LAN. Pangalawang switch. Tapos pangalawang switch. 4739184. Ito yan. 184. 184. 2348. Apply. Sa pangatlong LAN. 147.39192. 248. Okay. Gusto natin edit ang router. Editin natin yun. So, yung ating gagawin ay sa program naman niya. Mag-add tayo ng IIP. Mahalaga yan para ang ating simulation ay gumana ng matiwasay. Sunod natin gagawin ay ang pag-edit ng bawat host, ang kanilang netcard. Ito ang gagamitin naman natin dito ay ito. Kasama na ang host. Kanina ay wala. 0 lang yung host. Ito naman sa bawat host ilalagay ito ng mga IP address na yan. Isa-isahin na natin. 76 5 248. Same mask lang sa lahat ng host and router. Okay. Medyo marami to, kaya kailangan natin bilisan. 76 okay. Tatlo. Okay. 176. Ito na yung huli. 24. Okay. Naman tayo sa pangalawang subnet. 147.39184. 248. 7 okay. Huli sa subnet 23 ay okay. Ito na naman tayo sa pangatlong subnet. 73192 248. Okay.
Okay. Yan. Tapos na natin ma-edit ang bawat net cards nila. So, naman natin gagawin ay set ang default gateway. Ang default gateway naman, yun din, ang gagamitin natin ay ang subnet na dinagay natin dito sa router. Dito. IP address ginamit. Yun ang ilalagay sa default gateway nito ng bawat host. So 147.39176. Okay. Wala na siya dito nilalagay since zero dapat. At dapat naka-check ang enable routing. Okay. Properties. 739.176. Enable routing. Okay. Ano nangyari? 14739.176. Yan. Ano nangyari kanina? 14739.176. Enable routing. Okay. Properties. 14739.176. Enable routing. Okay. Properties. 14739. Ito 184. Ito yung pangalawa. Enable routing. Okay. 14739.184. Enable routing. Okay. 14739.184. Enable routing. Okay. 14739.184. Enable routing. Okay. Ito muna tayo sa pangatlong subnet. 14739.192. Enable routing. Okay. Dalawa. 14739.192. Enable routing. Okay. 14739.192. Enable routing. Okay. Ito pinaka-last. Last na yan. Yeah. 14739.192. Enable routing. Okay. Yan. Tapos na natin set lahat ng parameters. Tama ba? Nakikita mo na ang formation ng ating network. Subnet 1, Subnet 22, Subnet 23, and Subnet 24. Ito na natin. So, natin gagawin ay ang pag-simulate na. I-click naman natin itong bilog na to na nakalagay as send data. Nakakita kayo ng orange din. Bilog. I-click mo kung saan mo gustong mag-transmit. Yan. Malalabas ang choose protocol. Una natin gagawin ay UDP na naka 50 kilobytes ang size. Biglang may lalabas na kulay berdeng bilog. At select mo kung ano ang gusto mo. Kung alin ang gusto mong magre-receive ng data. Kumari ito ang pinakauna. Makikita ka niya, network card receiver at 0 send. Yan. Kapag UDP, diretso na siyang pupunta sa yan. Makikita mo naman. Parang daming pulang dot na gumagalaw. Yan ang kagandahan ng NetEmule. Talagang simulation siya ng network. Tama ba? At parang hindi siya nagpapatuloy dito. Ano mali natin gawa? Ano mali natin gawa?
babalik lang siya dyan. So, pause muna natin. Tingnan natin kung tama ba. Hindi routing. Programs, RIP. Networks, tama naman yung senses. 1.8. Okay naman siya. Ito sa networks, tama naman siya. Properties, tama naman. Yan. In-enable ko ang routing, kaya ngayon, pupunta na siya doon sa sendang data. Yan. Makikita mo na ngayon ang pagdaloy ng data papunta sa huling host ng subnet 24. Yun na yan. Host 8. Galing. Hintayin natin siyang matapos. Masyadong malaki siguro ang ating subnet. Kaya daming data na transmit. Yan. Last. Dami. Kita mo yan hanggang dun yan sa dulo. Hanggang dun sa dulong computer ang pag-send ng data. Ito daming data na dumadaloy. Sana matapos na. Pero sanay naman na maghintay. Kaya hinintay ko pa rin siya. Yan, dumadaloy pa rin ang data. Parang hindi na natatapos. Sana matapos na. So, yan palaki ang size ng video. Kaya yan, tagal, ang dami naman. Matapos ka na sana. Okay, yan na ang huling pirit. Gusto natin gagawin ay ang naman tayo sa pangalawa, choose protocol, TCP. Itan lang natin kasi medyo hectic ang schedule natin. So next, dito naman tayo sa pangalawang subnet para matest natin itong pangalawang subnet. Ito sa huling computer. Yan. Yung una makikita natin yan, nag-transmit ng isang data. Pupunta dun sa dyan, sa mga computer na yan. At babalik ang transmit na data. Pabalik dito sa pangalawang computer. Tsaka siya nag-transmit ng maraming data. Ano siya? Kita mo. Parang nagbalik din siya dito sa switch. Tapos, yun. Tapos, mabalik din dyan. Verify ulit. So, may bumalik ng isang data. Parang mayroon pang kababalaghan. Yan. Nag-transmit ulit. Parang nag-verify at nag-authenticate. Kaya yun. Transmit ulit. Receive na isang data. Pabalik dito sa nag-transmit. Computer. And then, yan. Okay na siya. Yun ang TCP.
Okay. Tapos na ba? Tapos na. Wala nang nangyayari. So, yun. Tapos na ang ating pag-demonstrate ng network sa NetMU. Ginamit natin ang UDP at TCP. Simulate ang UDP at TCP. Gumawa tayo ng network consisting of 1 router, 3 switches, and 12 computers na nag-symbolize sa 3 subnets at 12 na hosts. Yun lang. Magandang araw sa inyo.